kanya. So, Yeah, ito po Mr. may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po. po personal Pero, knowledge yun. all right, So I'm not we're lawyers here, so we have discussing- to make that, I am diba? not a lawyer, Mr. Chair, Yeah, pero ang but this sinasabi is a ko legal po, matter, so we have to be hindi clear lamang po about ito it. No? legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi ni na Ms. Apple. Yes, but mula nung Senator time- Risa, if I Senator, go if I here may and just complete. say, na Chair. kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Career Chair, to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako No, pinaka I'll go there if you So, allow Mr. me Chair, after Mr. Hernandez. i- Babalikan eh, ko sila. Na-interrupt kasi yung trend nung pagtatanong ko sa kanila. I am Hindi sorry ko kayo about in-interrupt that. eh. But 1 minute suspension. Give me the dates. Kailan nyo nalaman na may scam at kailan kayo nakahire ng abogado? Your Honor, the team went there in second week of October. Oh, And then- August pa lang sinabi na eh. Di ba may tao naman kayo doon? Yes, Your Honor. Conjen Cato, ilan ang Pilipino sa Milan? About more than 100,000, Ilan ang Pilipino sa Italy? about 167,000. So, isa sa pinakamalaki sa Europe? Opo. Okay, Yusek Olalia, magkaibigan tayo ha, but let me be forefront dito sa hearing na to ha. Meron ba kayong senior official dun sa Italy? May labor attaché kayo nung August last year? Yes, Your Honor. Meron po. Wala. July na siya umuwi. Oh, Mr. Chairman, please note, hindi alam ni Yusek na wala silang senior official doon. Kaya nagkaganito. Kasi trabaho nyo yan eh. At isa sa pinakamalaki ang Pilipino sa Italy. Hindi alam ng ating mga kababayan, hindi trabaho ng Congen yung issue na to. So, Miss Apple, trabaho to ng DMW. Ang problema, pag nagmamarites, kailangan mag-research. Di ba? Chat group. So let me stop at you first and go to Miss Apple. Miss Apple, alin sa mga sinasabi mo sa Tribune ay personal knowledge mo at ilan doon ay chismis lang na napakinggan mo lang? Yung tungkol lang po kay Crisel Respicio. Ang ano yon? Yan lang ang... Yun lang po yung sinabi ko sa Daily Tribune. Yung iba naman po sumbong na po ng Kaya nga, so chismis. sumbong po. Ano kaibahan ng sumbong at saka chismis? Sumbong nangyari po talaga sa kanila. So paano alam mo na tunay na nangyari? Hindi lang po isa ang nagsabi. So 400 ang nabiktima dito lang na to. Ilan ang estimate na nabiktima sa buong Milan ng mga patronato? Sabihin mong 1,200. Kaya ba ng Congen harapin ang 1,200 na tao? Oh, so bakit kayo nagko-complain na hindi naharap personally? So hindi na, 'Di ba? Your Honor, hindi Ang mga senador ba hinaharap ba namin kayo lahat personally? Gusto namin. But there are 110 million Filipinos. So yun nga ang sinasabi kapag ka-chismis kasi. 'Di ba? So kung grupo-grupo 'yon, haharapin ng Congen yung leader ng mga grupo. Iba yung hindi inaasikaso, iba yung hindi hiniharap. Yung Secretary ba ng Justice, hinaharap ba niya lahat ng complainant? Oh, 'di ba? So, ano yung totoong sinabi nyo sa Tribune at ano hindi? So, sinabi nyo ba sa Tribune na kumikita si So, may I ask Mr. Hernandez, sino Mr. Chair, sinasabi nyo na the indulgence of Senator Alan. Mr. Chair. Senator Rizzo. If I just may, gusto kong mas pahalagahan yung sinasabi ni Miss Apple sa atin mula nung nakaraang hearing na maaring hindi lahat ay personal knowledge na sinabi naman niya, may mga sinabi sila na reklamo sa kanila at nirelay lamang nila. Pero ito po ay yung marami din ay masasabi nating personal knowledge niya, karanasan niya sa either sa sarili niya or sa mga kababayan sa Milan na nagkwento sa kanya. So Yeah, ito po Mr. may Chair, higit magkaiba na po yung halaga. personal knowledge at yung kwento. Okay Hindi po, po personal pero- knowledge yun. All right. So, I'm not we're lawyers here, so we have to discussing- make that, I diba? am not a lawyer, Mr. Chair, Yeah, pero ang but sinasabi this is a ko legal po, matter, so we have to be hindi clear lamang po about ito it. no? legal matter, pati po para sa akin bilang author sa isa sa mga resolusyon na gusto kong pahalagahan yung sinasabi ni na Ms. Apple. Yes, but mula nung Senator time- Risa,
if I Alan, go if I here may and just complete. go here and say na kwento ng mga tao tungkol kay Risa, magre-react ka eh. Mr. Career Chair, to ng mga taga-DFA, hindi Mr. pwedeng Chair, chismis or no, hearsay ang gagawin natin dito. Doon ako No, I'll go there if you No, allow Mr. me Chair. after Mr. Hernandez. Y- y- Babalikan may- ko sila. mm, Na-interrupt kasi may I just- yung trend ng pagtatanong ko sa kanila. I am Hindi ko sorry kayo about interrupt that. eh. But 1 minute suspension? May I- Mr. 1 minute Chair, suspension muna. may I just complete para kay Miss Apple. Okay. May I just, halaga at respeto yung sinasabi ng resource person natin na hindi lamang chismis. So that was the main point of my interjection. Thank I'm you, sorry Mr. for that, Chair. Madam Chair. I'm zealous you, about Sen. DFA and GMC. Alan. I'm sorry for that. Miss Apple, hindi ko po. Senator Alan Peter, kasi ganito rin sa akin din bilang isang media practitioner at meron akong programa Wanted sa radyo. Tama ka, meron yung tinatawag na personal knowledge. Meron naman din yung lumalapit sa akin para magsumbong. I don't have personal knowledge of their experience kasi wala naman ako doon. Pero I took their word for it because pumunta sila sa akin, nagsasabi na sila ay nasaktan ni so-and-so at nagpapakita ng mga dokumento. So yun ay valid sa akin. Ang kaibahan, Mr. Chair, ikaw, tatawagan mo yung opisyal, tatanungin mo siya. So, kung alam mo, nagsumbong ako sa iyo, Sir Tulfo, mukhang kumikita na si El Mercato, hindi niya inuupuan. Tatawagan niyo po siya. Kung mukhang guilty, didiinan niyo po siya. Pag hindi, hindi. Correct. Eto po, meron na writings of a hatchet job, which by the way, Mr. Chair, that's what I want to go to. But I will tell Miss Apple nga na hindi ko minamaliit yung experience OFW malasakit mo. I'm just putting it together with what happened sa Tribune. If you give me lang a few questions, Mr. Chair, I'll prove my point, no? Pero hindi ko minamaliit yung inyong, in fact, I thank you for coming forward kasi nakakatulong to sa mga taga-Milan. I thank you for having time for a chat group. Sinasabi ko lang, kung 5 na nabasa mo ay totoo, pagka yung 1 o 2 hindi mo sure at sinabi mo sa dyaryo, naapektuhan yung buong testimony mo. So kung may magsumbong kay Chairman Tulfo, inaapi yung 300 OFW at mukhang totoo yun, isumbong mo. Sinabi, Mr. Chairman, kinunan ng tigpa 500 yung mga OFW. Totoo yun, sumbong mo. Pero sinabi, Mr. Chairman, yung DFA Secretary, inupuan. Yung migrant workers, inupuan. Si ganito, inupuan. Tapos pag tinanong ka, paano mo alam inupuan? Sinabi lang po nila. Pero sinabi naman po nung iba, hinarap sila. Nadadamage yung testimony mo eh. Diba? So, but let me go to Mr. Hernandez. No? Mr. Hernandez, so when you made those articles about Mr. Cato, no, sinong kino-quote mo sa mga natin dito ngayon? There were several po na Those are present now. from those present, Enrico, Vanessa, Ang kinote mo Apple, sa kanila, Jeffrey. which specific ang kinote mo sa kanila? Na kumikita na siya, inuupuan niya, or what? Walang kumikita. Yung inuupuan quote doon sa yung Alpha 400 na yung story, yung Recall Cato, meron doon Yeah. So you came out with a series of articles, yes po. basically condemning na Conjen Cato. No, I was not condemning Conjen Cato. So when you say alisin na siya dahil revamp, when you say na mukhang guilty, kasama na and everything ganun, that's not condemning. It was quoted, sir, dito sa sa articles. Sa Alpha 400. Hindi naman tayo pinanganak kahapon eh. Kahit naman mag-quote ka nung iba eh. Kung 10 ang pwede ko i-quote dito at yung kinote kong isa, dapat mag-resign na si Mr. Fernandez dahil hatchet job ang Tribune. And then I published that. 'Di ba? I cannot now say that hindi tira 'yon, hindi ano 'yon. 'Di ba? Yung it's how you latag the news, paano nyo i-angle yung news. So let me clarify Ms. Fernandez. Who broke the news? Kayo or si Yusek? Kasi si Conjen, iba yung nasa transcript eh. Sa transcript, you interviewed him sa earthquake lang and then found out about the scam later on. Correct. Sa kanya, ang sinabi niya na sa interview, siya ang naglabas ng scam. In-interview namin siya noong September 7 para pag-usapan yung tungkol sa earthquake. If you will allow it, Your Honor, meron kami dalang video dito para maipakita sana yung interview ni Conjen Cato where he also broke there. Tinanong kasi yung tungkol, may sinabi siyang 400
Ang No, that's all I have to know. Yeah. So, siya ang nag-break, hindi kayo. precisely kaya finalo up namin, Your Honor. Yeah, but Yes. hindi yun yung una yung testimony eh. Yung una yung testimony, yung una mong interview sa kanya tungkol lang sa earthquake. No. Let me finish please. Go ahead. Nung nilabas nyo na yung tungkol sa scam sa Milan, hindi nyo na siya mahuli. That's Hindi, correct. but that's not what happened. What Ah. happened was, in your first interview, siya ang naglabas na meron, and then off the air, sinabi niya sa iyo, ma'am, pasensya na ha, hindi ko mabibigay yung details kasi under investigation to. Hindi ba yun ang nangyari talaga? Your Honor, if you will allow me, we have they subpoenaed the I documents. don't need that eh, because you already admitted eh. Ang tanong ko lang naman is, in your first interview, did he already bring up the scam or not? You already said he brought it up. He did, but I did not interview him. It's Alan and Mr. John Yes. Dodson. Yes. So he was the one who broke He it. brought it, yes. He Yes. brought it out. That's why they came out. Okay. Kaya sila lumabas. Dahil nakita nila si Conjan Cato na nandun sa usapang OFW, so nakipag-contact sa amin yung mga nabiktima, and that's how we started it. And then we tried to call Conjan Cato para sagutin nga ito at i-endorse yung mga complaint. Ayaw niya magsalita. So that's the story, Your Okay, Honor. no, that's your story. That's No, the real that's- story, Your No, Honor. that's one side of the story. No, That's Your your Honor, story. that's the real story. You know, kahit magpalakasan tayo ng boses dito, it will be Your Honor. I warn you, you don't have the right to raise your voice in this hearing. You don't have the right. Apologies, Your Honor. You're used to Chairman. that kasi. Kayo ni, can Mr. Fernandez also No, take the seat? Mga resource person, wala kayong karapatan na magtaas ng boses dito. Okay? Ang pwede na magtaas ng boses siguro yung nagtatanong sa inyo, pero kayo hindi pwede. Okay? Mr. Chairman, I will also moderate my voice so that I will be respectful. That's why I premise my question, my concern. If this was a PR demolition job, then dapat nag-react ang DFA. If this was a legitimate, dapat siya kinasuhan. And I already asked, they cleared him. So may I ask that Mr. Willie Fernandez, who was also invited, also take the seat, and if he has already taken the oath, Mr. Chair, may questions din lang ako. Ay, ma'am, pwedeng sabay na lang po. Sige, Comsec, nag-oath na ba? Si Mr. Tapos na, Senator Yeah. Alan. So let's clear the facts, ha? So, in-interview nyo si Mr. Cato at kaibigan nyo siya, correct? That's true, Oo. Your Honor. Mr. Fernandez, would you like to Happy Valentine's? Happy Valentine, Ah. Your Honor. Yeah. So kaibigan nyo rin po si Mr. Elmer Cato? Yes, sir. Okay. So nung in-interview nyo, everything was well. Siya po ang nag-reveal na meron scam. Tama ho yan. Tama. Okay. Teka muna po, hindi po ako nag-interview. Yes po. Tribune po. Yung program Yung po ng Tribune. programa. Okay. So, going back to Mr. Hernandez and the writers who wrote and nag-banner about him. Sa isang tao na uupuan niya yung scam, before nyo in-interview, humingi na siya ng abogado. Nung interview nyo, siya nagsabi sa inyo na may scam eh. So mukha ba yung isang tao na inuupuan yung kaso? Your Honor, Opo. pinupuri ko nga po siya. Mm. Sabi ko po sa kanila, kung sinabi sa akin, ang galing ni Elmer Cato, kaibigan ko yan. Yes. Ngayon po, nung subsequent, nakita ko kasi ng mga so-called victims, no? With quotation mark. Yung interview kay Conjan Cato, naglabasan po sila. Kasi si Conjan Cato, mahal ko yan. In the same manner that, you know, pagkakasama tayo eh. You see? I really miss the good days, Your Honor. Di ba? Naglabasan po yung mga tao. Anong gagawin po namin? Yeah. Sige, let's, sir. no, At let's isang go araw through po- that. Let's go through that, Oo. Mr. Fernandez. So, okay yun. So, because of what he said, naglabasan. Opo. So, dahil you're a legitimate news organization, you have to interview them. Yes, Diba? sir. Okay. Now, when you interview them, hindi ba dapat, kung may allegation sila against Mr. Cato, i-interviewin nyo naman siya? Yes, sir. Okay. Ginawa po Ah. yan, sir. No. I'll ask muna the question, sir. Ha? So, dapat in-interview siya. Mhm. Di ba? Okay. Pero hindi ba nauna yung banner painting him as in the pockets of bago niya hiningan siya ng
comment. I don't think so, sir. So Because nung hindi po siya makontak si Elmer Cato. sino yung unang banner? Di ba unang- Sino sumulat nun? Sumusulat po si Alan at Oh, saka Alan, at saka si- Kailan mo siya hiningan ng comment? Sorry, Mr. Chairman, I just want to shortcut to get to the bottom of it. Just to prove either of the two. To prove that this was a legitimate breaking story, that they had all the right as press, or that this was a hatchet job. Okay, if I may interject. hindi po po- pwedeng- excuse me, Senator Alan, ako po'y manunulat din at broadcast at the same time. Tama kayo, bago kayo gumawa ng expose, dapat tinatawagan nyo muna yung gagawin nyo na excuse me sir, excuse me. Dapat tatawagan nyo muna yung gagawin nyo na expose para doon sa pagsusulat nyo, nakabalas na. At doon, bahala na yung readers kung sinong paniniwalaan. Ang nangyari kasi, I myself have been a victim of that several times. Na in-expose muna, tapos saka ako mag-react, kumalat na the damage has been done. So, sa lahat ng taga-media dito, kung may mga kapanood ng mga taga-media, dapat make it a practice na before you do an expose on somebody, make sure makuha niyo yung side ng gagawin niyo na expose para masabi niya yung side niya and then sabay niyo isusulat yun. Kasi ang nangyari, expose lang sa isang tao, todo ba na sa kanya and then get the side later, which is wrong. That's a wrong practice sa pagka-media. I've been in a media practitioner for 25 years and I always do that. Never kung banat ako ng banat tapos saka lulusog. You know. Thank you for that, Mr. Chairman. And siguro, we can take judicial notice that that's part of the ethics talaga ng ating journalist, di ba? Whether sa broadcast or sa Print. print, that yung pagbabalanse ng story, hindi pwedeng banat muna and then humingi ka after. Dapat sabay. Secondly, how you angle the story, of course, is up to you. Press freedom yan.